Sa gilid ng isang maliit na bayan sa lalawigan ng Batangas, isang lugar na tinawag nilang Malaya, inakala ni Isabela na dito niya matatagpuan ang kanyang kapayapaan. Taglagas ng 2024 noon, at ang mga bundok sa paligid ay puno ng kulay pula at ginto, habang ang hangin ay maihalimuyak ng inihaw na kastanyas at bagong luwas na alak ng bayan. Ang kanilang bahay, na pinangalan ng Himig, ay matatagpuan sa dulo ng isang tahimik na daanan. Napapaligiran ito ng mga punong niyog at tanaw ang isang maliit na gubat ng mga nara. Nakabisilyong cream na lana na damit si Isabela noong araw na iyon na umaabot hanggang tuhod. May suot siyang brown na leather boots na nagkikiskisan sa terracotta na sahig habang nililibot niya ang mga silid. Nakalambing sa kanyang lieg ang isang pulang seda na panyo na dahan-dahang sumasayaw sa hangin sa tuwing inaayos niya ang mga kaunting kasangkapan nila. Nakikita na niya ang sarili niyang nakaupo sa tabi ng bintana. May hawak na tasa ng tsaa na maihalong sinamon, balot sa makapal na kumot habang ang paglubog ng araw ay nagsisimulang magpula sa langit. Sa mga unang buwan, parang panaginip ang buhay nila sa Malaya. Si Lorenzo, isang inhinyero mula sa lungsod ng Lipa, ay madalas na nandyan sa bahay, kaya't madalas silang magluto ng magkasama tuwing gabi. Gustong-gusto nito ang paggawa ng sariwang pasta gamit ang malalakas niyang kamay na palaging kinamasdan ni Isabela. Pero unti-unting nawala si Lorenzo dahil sa trabaho. Minsan ay wala lang siya ng 1 o 2 araw, tapos naging linggo-linggo na. Ang mga biyahe niya sa Maynila, Cebu, at maging sa ibang bansa ay naging normal na lang na bahagi ng araw-araw. Naiwan si Isabela, kasama ang mga bagahe ni Lorenzo na paulit-ulit na bumubukas at nagsasara ng tila ritual na walang katapusan. Sa umpisa, sinubukan niyang punan ang kawalan, nagbabasa siya ng mga nobela ni Lualhati Bautista, nanonood ng mga lumang pelikula ni Ishmael Bernal, at naglalakad sa makikitid na eskinita ng Malaya na maisuot na cashmere coat at hikaw na parang patak ng ulan na kumakalansing sa hangin. Ngunit dahan-dahang sumisikip ang lungkot na parang makapal na ulap na bumabalot sa mga bundok. Ang tanging kasama niya ay si Itim, ang kanilang Marema sheepdog na mula pa noong siya'y tuta, 6 na taon na ang nakalipas, isang puting bola ng balahibo na palaging nadadapa sa sarili niyang mga paa. Ngayon, isang malaki at matatag na aso na may mapanuring mga mata na tila nakikita ang kalaliman ng kanyang kaluluwa. Isang gabi, habang wala si Lorenzo at tumitilaok ang ulan sa mga bintana ng bahay, nakahiga si Isabela sa kama na nakasuot ng itim na silk na nightgown na dumudulas sa kanyang balat. Nakabuka ang kanyang buhok sa mga balikat, at nilalamig siya ng malamig na hangin, habang ang bakanting bahagi sa tabi niya ay parang isang hukay na walang hanggan. Hindi siya makatulog hanggang marinig niya ang kaluskos ng mga kuko ni Itim sa kahoy na sahig. Lumapit ito at naupo sa tabi ng kama. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim at inabot niya ang kanyang kamay upang haplusin ang makapal nitong balahibo sa liig. Ang init at lambot nito ay nagdulot ng kakaibang kilig sa kanyang katawan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang mas malalim na bagay na hindi niya maipaliwanag. Mula noon, napansin niya kung gaano kalapit si Itim sa kanyang damdamin. Kapag malungkot siya, dumudulog ito at pinipisil ang kanyang mga binti ng kanyang mainit na katawan. Kapag nag-iisip siya, tinititigan siya nito ng matindi na para bang gusto nitong sabihin na nandito lang ako, Isabela. Madalas siyang kausapin ng aso, kahit na para lang maputol ang katahimikan. Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin, di ba? Bulong niya habang hinahaplos ang tainga nito. Sumasagot si Itim sa pamamagitan ng mahinang pagwagayway ng buntot. Naging sentro ng buhay ni Isabela si Itim. Babalik siya mula sa palengke na may dalang tela na bag na puno ng mga dalandan at panaderyang pandesal, nakasuot ng paborito niyang pulang lipstick kahit para sa sarili lang, at agad hahanapin ang mga mata ng aso. Ang presensya nito ay nagbigay init sa malawak na bahay na tila walang laman. Isang gabi, pagod na pagod mula sa isang araw, umuwi si Isabela na nakaburgundy na velvet na damit na mahigpit sa baywang. Tumunog ang takong niya sa sahig habang naglalakad papasok. Bumagsak siya sa sofa, walang sapin ang mga paa na nakadampi sa itim na alpombra. Lumapit si Itim at umupo sa tabi niya. Inabot niya ang kamay upang haplusin ito, ngunit iba ang pakiramdam na iyon. Dahan-dahan niyang nilakad ang mga daliri sa makapal na balahibo paakyat sa liig. Naramdaman niya ang lakas ng katawan ng aso sa ilalim ng balahibo. Nahinog ang kanyang hininga, at isang init ang kumalat sa kanyang dibdib na nagpangiti sa kanya ng ay naku, para akong nilalagnat pero hindi naman. Mabilis siyang umatras at tumayo para buksan ang radyo.
Umaasang madistract ng isang kantang pop mula kay Eraserheads. Ngunit, kahit pa umiikot siya sa kama na nakasuot ng silky na nightgown, hindi niya mapigilang isipin kung ano ang nangyayari sa kanya. Dumating ang taglamig sa Malaya, nilalamon ang himig ng lamig at katahimikan. Ang mga bundok na dati puno ng kulay ay naging hubad, at ang mga puno ng niyog ay tila nakikipaglaban sa malamlam na kulay ng langit. Gustong-gusto ni Isabela ang lamig na iyon dahil ito ang dahilan para isuot ang kanyang mahabang itim na wool coat na umaabot hanggang bukong-bukong, may mataas na kwelyo na dumadampi sa kanyang mukha. Nakaswede na boots siya na may maliit na takong, perpekto para maglakad sa basang sementadong kalsada ng bayan. Sa kanyang daliri ay may pilak na singsing na may amber na bato na kumikislap sa mahina na ilaw. Ang kanyang kayumangging buhok ay nakapulupot sa isang malambot na tirintas, may bahagyang halimuyak ng sampagita na sumusunod sa kanyang galaw. Umalis si Lorenzo muli, papunta sa isang proyekto sa Cebu na magtatagal ng isang buong buwan. Hindi na siya gaanong apektado sa mga mensahe nito na laging formal at maiksi. Pag-uwi niya ng gabi sa maliit na tindahan ng libro sa bayan, amoy tinta at lumang papel ang kanyang mga manggas, at doon lang siya nakakahanap ng aliw. Kasama si Itim na palaging naghihintay sa pintuan, nakasilong sa dilim. Lumaluhod siya para batiin ang aso, hinahayaan ang mga daliri na sumubsob sa makapal nitong balahibo, at bawat haplos ay nagpapainit sa kanyang puso. Hindi na ito simpleng pagmamahal, may kakaibang bagay na nakakatakot pero kaakit-akit din isang gabi. Nagsuot siya ng isang madilim berding silk na damit, mahigpit pero elegante, na parang pangalawang balat na sumusunod sa bawat galaw niya. Inalis niya ang kanyang coat at iniwan ito sa isang upuan, at pumunta sa kusina para magtimpla ng tsaa na may chamomile. Sinundan siya ni Itim sa kanyang malumanay na mga hakbang sa terracotta na sahig. Umupo siya sa mesa na walang sapin sa paa, nakatawid ang mga binti habang hinahayaan ang singaw ng tsaa na galawin ang kanyang mukha. Dumukong si Itim sa kanyang mga paa, at hindi niya napigilang haplusin ang ulo nito. Ngunit hindi siya huminto, dahan-dahan niyang isinunod ang mga daliri sa liig, papunta sa katawan ng aso. Naramdaman niya ang lakas ng kalamnan sa ilalim ng balahibo, at isang kilabot ang dumaloy sa kanyang likod. Napikit siya at kinagat ang labi. Yumakap ang init ng presensya nito sa kanya, at para sa isang sandali, inisip niyang yakapin ito ng mahigpit, maramdaman ang paghinga nito sa kanyang balat. Biglang tumayo si Isabela. Muntik nang malaglag ang tasa ng tsaa, at dali-daling pumunta sa sala para buksan ang fireplace. Naglalayong maalis ang pag-iisip sa pamamagitan ng tunog ng nag-aapoy na kahoy. Ang mga sumunod na gabi ay naging isang mapanganib na laro. Palagi niyang hinahanap si Itim, pinapadama ang haplos na hindi niya aaminin sa sarili. Isang gabi, nakasuot ng lavender na satin na robe na dumudula sa kanyang mga balikat, humiga siya sa itim na alpombra sa harap ng fireplace. Lumapit si Itim at umupo sa tabi niya. Inilagay niya ang kanyang kamay sa tagiliran nito, naramdaman ang mabagal na ritmo ng paghinga. Ang ilaw ng apoy ay naglalaro sa puting balahibo, at siya ay nawala sa pagmamasid, nagpapanggap na nag-iisip ng mga bagay na hindi niya kayang sabihin ng malakas. Ang pakikipag-ugnay sa makapal ngunit mainit na balahibo ay nagbigay ng isang kakaibang pakiramdam, halo ng ginhawa at isang lihim na pagnanasa na pinigilan mismo ng kanyang isipan. Tumayo siya. Inayos ang kanyang buhok ng may kaba, at pinatay ang mga ilaw, nagtangkang takasan ang mga pag-iisip na iyon, ngunit hindi siya makakatakas. Nang matagal, isang gabi, sa gitna ng isang malakas na bagyo, nagising siya ng bigla. Nakasuot ng puting cotton nightgown na bahagyang nagpapakita ng kanyang mga hubog sa ilalim ng kidlat. Nandoon si Itim, nakahiga sa tabi ng kama, nakatitig sa kanya gamit ang malalim na mga mata. Lumuhod siya at nilapitan ito. Ang buhok ay nahulog sa kanyang mukha. Bumulong siya, "Anong ginagawa mo sa akin?" Hinaplos niya ang liig nito, at sa pagkakataong iyon, hindi na siya umatras. Hinayaan niyang dumulas ang mga daliri sa balahibo, nilalasap ang init ng malambot na buhok laban sa kanyang balat. Isang malakas na kulog ang pumutol sa katahimikan, at naramdaman niyang tumibok ng mabilis ang puso. Hindi na ito simpleng aso. Ito na ang kanyang kanlungan, ang kanyang obsesyon, at ang kaalamang iyon ay kinatatakutan niya. Unti-unting dumating ang tagsibol sa Malaya. Ang himig ay nagbago, ang mga nara sa labas ng bintana ay naging makapal at lunti ang luntian, habang ang mga bulaklak ng sampagita sa daanan ay nagbigay ng matamis at nakalalasing na halimuyak sa hangin. Nakaputing linen na damit si Isabela, magaan at bahagyang transparent sa balikat, na sumasayaw sa hangin habang naglalakad siya ng walang sapin sa damuhan.
Sa kanyang lieg ay nakasabit ang isang manipis na kwintas. Sa unang liwanag ng umaga, ang hangin sa bayan ng Malaya ay malamig pa rin, dala ang mga huling himig ng taglamig at mga aninong nagtatago sa bawat sulok ng himig. Si Isabela ay nagising ng may bigat sa dibdib, hindi dahil sa lamig, kundi sa isang hindi maipaliwanag na pangamba. Ang mga mata niya ay namumula-mula sa kakulangan ng tulog, at ang kanyang itim na lace na nightgown ay nakadampi pa rin sa kanyang balat, na parang alaala ng gabing hindi niya makalimutan. Mabilis niyang nilinis ang mukha sa banyo. Habang ang malamlam na sikat ng araw mula sa bintana ay gumuguhit ng mga hugis sa sahig na tila mga anino ng kanyang iniisip. Sa kusina, naghanda siya ng mainit na tsokolate. Ang init nito ay tila isang maliit na aliw sa malamig na katahimikan ng bahay. Si Itim ay nakaupo sa tabi ng pintuan, tahimik na nakamasid. Ang mga mata nito ay tila naghudyat ng isang lihim na hindi niya maintindihan. Sa kanyang mga daliri, hawak niya ang isang maliit na kwintas na may pendant na hugis araw. Isang regalo ni Lorenzo noong kanilang unang anibersaryo. Pinagmamasdan niya ito ng ilang saglit bago niya ito inilapag sa lamesa, para bang gusto niyang pakawalan ang mga alaala ng nakaraan. Habang naglalakad siya papunta sa sala, naramdaman niya ang bigat ng kanyang sariling mga paa. Ang mga dingding ng himig ay tila naglalaman ng mga kwento ng kalungkutan at pagmamahal na hindi pa tapos. Sa isang sulok, ang lumang florera na puno ng tuyong mga dahon ng naara ay paalala ng mga panahong mas masaya. Tumungo siya sa bintana at tumingin sa labas. Ang mga punong niyog ay sumasayaw sa mahina, ngunit malamig na hangin, at ang mga anino ng mga ulap ay dahan-dahang lumalampas sa mga bundok. Si Itim ay lumapit sa kanyang likod, at hindi niya maiwasang haplusin ang makapal na balahibo nito, na nagdudulot sa kanya ng kakaibang kapanatagan. Ngunit hindi niya maiwasang maramdaman ang isang kakaibang tensyon sa hangin. Parang may mga mata na nagmamasid mula sa dilim, isang lihim na nagtatago sa likod ng mga pinto ng himig. Ang araw ay unti-unting tumataas, at si Isabela ay nagpasya na lumabas ng bahay, para maglakad-lakad sa paligid ng bayan. Nakamaong jeans siya na mahigpit sa kanyang mga hita, at isang puting blusa na bahagyang nakalantad ang balikat, habang ang kanyang buhok ay nakatali ng maluwag sa likod ng kanyang ulo. Sa kanyang mga paa ay mga simpleng sinelas na gawa sa abaka, perpekto para sa mahinang paglalakad sa sementadong kalsada ng bayan. Habang naglalakad siya sa tabing daan, napansin niya ang mga pamilyar na mukha. Ang matandang tindera ng prutas na si Aling Nena, na palaging may ngiting mapagbigay, ang batang nagtitinda ng sariwang isda na si Junjun, na palaging may kalokohang biro, at ang mga bata na naglalaro ng tumbang preso sa kanto. Uy, Isabela. Bakit parang may bagong aura ka, parang may sikreto? Biro ni Junjun habang tinatamaan ang kanyang ulo ng bola. Napangiti si Isabela at sumagot, kaya nga, Junjun, nag-aaral ako ng mga bagong sayaw. Baka gusto mong matutunan kung paano mag-cha-cha, cha-cha. Aba, baka sumayaw ka na ng cha-cha sa tabi ng aso mo. Tawa ni Aling Nena na sumali sa usapan, napailing si Isabela, pero natuwa sa pagbibiro. Walang cha-cha sa tabi ni Itim, promise, sagot niya na may maliit na ngiti. Ngunit sa likod ng mga biro at ngiti, ang puso ni Isabela ay patuloy na pumipintig ng mabilis. Naiisip niya ang mga gabing nag-iisa siya sa himig, kasama si Itim at ang mga hindi maipaliwanag na damdamin na unti-unti niyang nararamdaman. Pagbalik niya sa bahay, sinalubong siya ni Itim sa pintuan at sa pagkakataong iyon. Napansin niya ang isang kakaibang tingin sa mga mata nito, parang may gustong sabihin na hindi maipahayag ng salita. Habang papasok siya sa sala, napansin niya ang isang liham na nakalagay sa ibabaw ng lamesa. Ito ay walang pangalan, walang pirma, at nakasulat lamang ng simpleng salita, alalahanin. Sa puso ni Isabela, nabuo ang isang tanong na hindi niya kayang sagutin, ano ba ang dapat niyang alalahanin? At sino ang nais na iparating ito sa kanya? Sa likod ng mga tahimik na araw sa Malaya, may isang misteryo na patuloy na nagpapasikip sa kanyang dibdib. Isang lihim na handang sumabog na maaaring magbago ng lahat ng kanyang alam tungkol sa pag-ibig, katapatan, at ang tunay na kahulugan ng kanyang tahanan. Habang tumatagal ang araw, naramdaman ni Isabela na hindi na siya nag-iisa sa himig. May isang anino na sumusunod sa kanya, isang tanod mula sa nakaraan na nagbabantay at nagmamasid sa bawat galaw niya. At sa kabila ng lahat, si Itim, ang kanyang matalik na kasama, ay tila may alam na higit pa sa kanyang naiintindihan. Sa pag-ikot ng mundo sa Malaya, ang kwento ni Isabela ay patuloy na sumusulat ng mga pahina ng lihim, pagnanasa, at takot. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay, handa na ba siyang harapin ang katotohanan na naghihintay sa likod ng mga anino? At sa susunod na kabanata ng
Kanyang buhay, ang sagot ay unti-unting ilalantad, sa paraang hindi niya inaasahan. Sa pagdilim ng gabi sa bayan ng Malaya, bumalot ang katahimikan sa himig, ang bahay na tila ba naglalaman ng mga bulong mula sa nakaraan. Si Isabela ay nakaupo sa tabi ng bintana, ang malamlam na ilaw ng lampara ay naglalaro sa mga kurba ng kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng tanong. Habang ang kanyang mahabang itim na buhok ay maluwag na bumabara sa isang bahagi ng kanyang liig. Nakapulang damit siya na gawa sa satin, mahigpit sa baywang at bahagyang bumubukas sa mga balikat, na nagdudulot ng isang halong alindog at misteryo, para bang isang diwata ng gabi na nagtatago ng lihim. Sa kanyang mga paa ay isang pares ng itim na swede na pumps na may katamtamang takong. Ang mga ito ay tila isang pahiwatig ng kanyang panloob na lakas at determinasyon. Sa kanyang mga pulso, isang manipis na pilak na pulseras na kumikislap sa bawat paggalaw niya, habang ang kanyang mga daliri ay mahahaba at malinis, animoy mga palamuting handang magpalakas o magpahina ng kanyang loob. Sa tabi niya, nakahiga si Itim, ang malaking puting aso na may makapal na balahibo. Ang kanyang mga mata ay madilim at mapanuri, tila ba binabantayan niya ang bawat galaw ni Isabela, ngunit may taglay na kahinahunan at katapatan na walang kapantay. Sa kabila ng kanyang matatag na anyo, may isang bahid ng kahinaan na tanging si Isabela lang ang nakakakita. Sa gabing iyon, isang malakas na kulog ang umalingaw mula sa malayo, na sinamahan ng mga patak ng ulan na dahan-dahang bumagsak sa bubong ng bahay. Ang hangin ay malamig at may dalang kakaibang enerhiya, parang may mga lihim na gustong sumibol mula sa dilim. Si Isabela ay muling bumalik sa liham na natagpuan niya kanina sa lamesa. Ang salitang alalahanin ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ano ang dapat niyang balikan? Habang iniikot niya ang sulat sa kanyang mga kamay, bigla niyang naalala ang mga sandaling kasama si Lorenzo, ang kanyang mga ngiti, ang mga haplos ng kanyang kamay, ngunit higit sa lahat, ang mga pagkakataong unti-unting nawawala siya sa buhay ni Isabela. Ang mga biyahe, ang mga malalayong tawag, ang malamig na mga salita na tila ba mga hangin na dumadaan at hindi na bumabalik, ngunit higit sa lahat, naaalala niya si Itim, ang tanging nilalang na nanatili, ang tanging kasama sa mga gabi ng pag-iisa, sa gitna ng mga alaala. May isang larawan na hindi niya matanggal sa isip, ang gabi kung kailan nahuli siya ni Lorenzo na hawak si Itim sa sala, ang mga mata ni Lorenzo ay puno ng pagdududa. Ngunit may tinatago rin siyang takot, Isabela ay napailing. Ano ba ang nangyayari sa atin? Bulong niya sa sarili, habang hinahaplos ang liig ni Itim, ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Isang hindi inaasahang tunog ang umalingaw mula sa labas ng bahay, isang bulong, isang pag-iyak, o marahil ay isang babala. Sa kabila ng pag-ulan, si Itim ay biglang tumayo, ang kanyang mga tainga ay nakatungo, at ang kanyang mga mata ay nagningning sa dilim. Isang gabi ng mga lihim, Isabela, ang boses sa kanyang isipan ay tila nagmumula sa hangin. Ang mga anino ay hindi laging mga kaaway, ngunit maaaring maging mga tagapagbantay ng katotohanan. Si Isabela ay tumayo, ang kanyang mga mata ay puno ng tapang at pag-aalinlangan. Alam niyang may dapat siyang harapin, isang misteryo na higit pa sa kanyang mga pangarap at takot, at sa likod ng kanyang puso, may isang tanong na patuloy na gumagala, ano ang tunay na ugnayan niya kay Itim? At ano ang lihim na itinatago ng marema na ito, habang ang mga kulog ay patuloy na umaalingaw at ang ulan ay bumabagsak ng mas malakas, si Isabela ay naglakad patungo sa pintuan, handang harapin ang dilim. Handang tuklasin ang mga lihim ng himig at ang kanyang sariling kaluluwa. Sa labas, sa gitna ng unos, may isang aninong naglalakad sa dilim, na may mga matang naglalagablab ng isang lihim na hindi pa handang isiwalat, at sa puso ng gabi. Ang kwento ni Isabela ay nagsisimula pa lamang. Isang kwento ng pag-ibig, panganib, at isang misteryong magpapabago sa lahat ng kanyang akala tungkol sa tahanan, katapatan, at kalayaan. Sa pagsapit ng madaling araw sa bayan ng Malaya, ang himig ng katahimikan ay tila nagkaroon ng bagong tunog, isang bulong na nagmumula sa dilim ng kagubatan sa likod ng himig. Si Isabela ay gising, nakaupo sa gilid ng kama, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bintana na tila ba naghahanap ng sagot sa mga anino ng gabi. Ang kanyang suot ay isang mahaba, malambot na itim na damit na may manipis na strap sa balikat na bahagyang humahaplos sa kanyang maputing balat. Nagpapakita ng mga hubog ng kanyang katawan ng may banayad na alindog na hindi sumasagad sa hangganan ng diskarte. Sa kanyang mga paa ay mga simpleng sinelas na gawa sa abaka, na tila sumasalamin sa kanyang pagiging simple ngunit matatag. Si Itim ay nakahiga sa tabi ng kama,
ang kanyang puting balahibo ay kumikislap sa liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana. Ang mga mata nito ay matalim at puno ng pag-aalala, tila ba alam nito ang mga panganib na nagmumula sa kadiliman. Biglang may kumatok sa pinto ng kwarto ni Isabela. Napatingin siya, ang kanyang puso ay pumintig ng mabilis. Hindi siya inaasahan ang bisita, lalo na sa ganitong oras. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, at sa labas ay nakatayo si Mang Delfin, ang matandang kapitbahay na kilala sa pagiging tsismoso, ngunit may mabuting puso. Isabela, may kakaiba akong narinig kagabi mula sa kagubatan, bulong ni Mang Delfin. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng kaba. Parang may mga yapak na hindi mula sa tao at may mga ilaw na kumikislap sa gitna ng mga puno. Napailing si Isabela, ang mga alaala ng mga nakaraang gabi ay bumalik sa kanyang isipan. Ilaw. Yapak. Ano kaya ang ibig sabihin niyan, Mang Delfin? Hindi ko rin alam, pero delikado yata. Mas mabuti sigurong mag-iingat tayo, sagot nito habang tumitingin sa paligid, parang may mga matang nagmamasid mula sa dilim. Habang pinakikinggan ni Isabela ang kwento ng matanda, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumaan sa bintana, dala ang mga bulong ng kagubatan. Bigla siyang napatingin kay Itim, na tila ba handang harapin ang anumang panganib na darating. Salamat, Mang Delfin. Mag-iingat tayo, sagot ni Isabela, habang pumikit at huminga ng malalim para kontihin ang kaba. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik siya sa kama, inilapit ang katawan kay Itim. Hinaplos niya ang malamig na balahibo nito na nagbigay ng kakaibang init sa kanyang mga kamay. Nandito ka lang, di ba? Hindi mo ako iiwan, bulong niya. Ngunit sa kabila ng mga salita, alam ni Isabela na may mga lihim ang kagubatan, mga lihim na hindi niya pahandang harapin. Sa bawat patak ng ulan, sa bawat kulog na pumapalakpak sa dilim, ang kanyang puso ay nagsisimulang maglakbay sa isang landas na puno ng panganib at mga tanong. Habang ang gabi ay lumalalim, isang maling liwanag ang sumabog mula sa gubat. Ang mga mata ni Itim ay kumislap ng mas matindi at bigla siyang tumayo, handang sumugod sa pinagmumulan ng liwanag. Si Isabela ay bumangon rin, tinakpan ang kanyang balikat ng manipis na shawl, at sinundan si Itim palabas ng bahay. Sa dilim ng gabi, sa gitna ng unos at liwanag, ang kanilang paglalakbay ay nagsimula, isang paglalakbay na magbubunyag ng mga lihim ng malaya, ng himig, at higit sa lahat, ng puso ni Isabela. Ngunit sa likod ng bawat hakbang, may isang tanong na patuloy na bumabalot. Sa kanyang isipan, ano ba talaga ang itinatago ni Itim? At handa na ba siyang malaman ang katotohanan, gaano man ito kasakit o kapanapanabik? Sa pag-ikot ng mundo sa malaya, ang kwento ay patuloy na sumusulat ng mga pahina ng misteryo, pag-ibig at pangamba. At sa susunod na kabanata, ilalantad ang isang lihim na magpapabago sa lahat ng kanilang mga buhay. Isang lihim na magpapakita kung sino talaga si Itim, at kung ano ang kanyang tunay na papel sa kwento ni Isabela. Ngunit iyon ay isang kwento para sa susunod na gabi ng unos. Pasimula ng dapit hapon sa bayan ng Malaya, ang mga ulap ay unti-unting nagkalat, nagdadala ng mabigat na hangin na puno ng pangamba. Si Isabela ay naglalakad sa gilid ng gubat, ang kanyang mga paa ay nakasuot ng simpleng sinelas na gawa sa abaka, habang ang maong na pantalon at puting blusang may bahagyang bukas na balikat ay bumabalot sa kanyang katawan ang may banayad na alindog na hindi labis na lantad. Ang kanyang mahahabang buhok ay nakatali sa isang maluwag na buhol, na dahan-dahang sumasabay sa bawat hakbang niya. Kasama niya si Itim, ang puting marema na may matatag na katawan at matatalim na mata na tila ba nagbabantay sa bawat galaw ni Isabela. Ang malamlam na ilaw ng buwan ay nagpapatingkad sa makapal nitong balahibo, habang ang hangin ay nagdadala ng mga kakaibang tunog mula sa kailaliman ng gubat, mga huni ng mga ibon, mga kaluskos ng mga dahon, at ang mga malalambot na yapak ng mga nilalang na hindi nila nakikita. Habang papasok sila sa mas makapal na bahagi ng gubat, napansin ni Isabela ang isang kakaibang liwanag na nagmumula sa malapit na isang lumang punong nara. Ang liwanag ay kulay asul na parang bula ng buwan na naglalaro sa mga sanga. Huminto siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at bahagyang takot. Itim, ano kaya yan? Tanong niya sa aso, na tumingin sa kanya ng mailalim na parang sinasabi, huwag kang mag-alala, kasama mo ako. Nilapitan nila ang punong nara, at sa gitna ng mga ugat nito ay may isang maliit na kahon na yari sa kahoy. May mga ukit na kakaiba at matagal ng luma. Dahan-dahan binuksan ni Isabela ang kahon, at sa loob ay may isang lumang kwaderno, may takip na balat na bahagyang punit at amoy ng lumang papel. Bumukas siya sa unang pahina,
at ang mga sulat ay nasa lumang wikang Tagalog. May mga hugis ng mga bituin at buwan na tila ba mga palatandaan ng isang sinaunang lihim. Habang binabasa niya, naramdaman niya ang bigat ng mga salita, mga kwento ng pangangalaga, katapatan, at isang sumpa na nagdurugtong sa mga tao at mga nilalang ng gubat. Biglang naramdaman ni Isabela ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran, at narinig niya ang mga yabag na papalapit. Lumingon siya at nakita ang anino ng isang lalaki na may mahabang itim na balabal, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa dilim. Hindi mo dapat hinahawakan ang mga bagay na iyon, bulong ng lalaki na may tinig na malamig at puno ng babala. May mga lihim na masyadong delikado para sa mga tulad mo, napaurong si Isabela, ngunit tumayo siya ng matatag. Sino ka? Ano ang ginagawa mo dito? Ngunit bago pa man makasagot ang lalaki, si Itim ay tumayo at tumahol ng malakas. Ang kanyang katawan ay naghubog ng isang matatag na depensa sa pagitan ni Isabela at ng misteryosong lalaki. Lumayo ka. Ang tahol ni Itim ay puno ng babala, na parabang nagsasabi na hindi basta-basta maaaring lapitan ang kanyang alaga. Ang lalaki ay ngumiti ng masama, ngunit umatras, at sa isang kisap mata ay nawala na sa dilim ng gubat. Huminga si Isabela ng malalim, ang kanyang puso ay bumibilis ngunit hindi nawawala ng tapang. Hinaplos niya si Itim at ngumiti. Salamat, Itim. Hindi kita pababayaan. Habang naglalakad sila pabalik sa bahay, ang mga bituin ay unti-unting lumiwanag sa langit, at ang hangin ay nagdala ng tahimik na pangako ng bagong simula at mga lihim na kailangang harapin. Ngunit sa kabila ng lahat, ang tanong ay nananatili, ano ba talaga ang tunay na papel ni Itim sa buhay ni Isabela? At ano ang mga lihim ng gubat na handang sumubok sa kanilang tapang at pagmamahal? Sa pagbukas ng pinto ng himig, ang kwento ay patuloy na sumusulat ng mga pahina ng misteryo, katapatan at pag-ibig. Isang kwentong magpapabago sa lahat ng kanilang akala tungkol sa mundo at sa kanilang sarili. At sa likod ng bawat anino, may isang lihim na naghihintay na mabunyag.